Maraming salamat po at napag-uusapan na itong anti-political dynasty law. Pero sa tingin ko po, bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga detalye nito, yung mga nabanggit po kanina na tanong, kailangan malinaw po sana sa bawat isa kung bakit ba natin sinusulong to. Ba't ba natin hinahangad na magkaroon ng isang anti-political dynasty law? Naku po, Biko Soto mga kapatid, binulabog ang Senado kung saan sinusulong, nilulunsad ho nila ang anti-political dynasty bill kung saan mga ka-update gusto ho nilang puntiryahin ng mga Duterte dahil meron ho tayong Kong Pulong, meron tayong Baste, meron tayong BP Sara na ngayong 2028 presidential election mga ka-update ayaw na ho talaga nilang patakbuhin ng sabay-sabay ang mga ito. Kaya ito mga kapatid kasi yung una nagsulong pala ng anti-political dynasty bill na yan mga kapatid, si Boji D, kung hindi ho natin kilala si Boji D, siya ho yung pumalit na speaker kay Martin Luther King. Ito rin ho yung taong gusto maglunsad ng dynasty bill nga mga kapatid, pero doon sa kanila nasasakupan, sa kanilang munisipyo, meron nung mayor na D, meron hong congressman na D, meron din hong gobernador na D. Kaya matinding sarswela, matinding ano yung gagawin nila? Matinding mga kapatid. Aapakan, tuturukan lamang ho nila yung mga Duterte. Kasi nga, nakikita na ng mga ito, mga kapatid, na wala na, palaos na si Bobong Marcos. Yung mga Marcos kasi, di ba, gustong-gusto na rin ho nila ng political anti-dynasty bill, mga kapatid. Dito gusto nilang turukan yung mga Duterte. Dahil alam ho nila sa 2028 presidential election, wala na hong tatakbo sa mga Marcos, wala na hong boboto sa kanila. Bakit to? Alam na ng taong bayan na magnanakaw at kurap ang admin na yan. Hindi lang yan gumagamit pa ng Coca-Cola. Tingnan nyo ngayon, laganap na ngayon white powder. Saan ka pa? Di kay Marcos Jr. na, di ba? Kaya mga kadit, wala na ho tayong paligoy-ligoy dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. React pa na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong mga sarswela, kababalagan at ang pang-aapak, pantuturok nila sa mga Duterte. Kaya kadit, react na ho tayo. Para sa akin po, hindi po ito tungkol sa kahit sinong individual o spesipikong pamilya. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang nilalabanan po natin dito, ang ayaw po natin dito ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. What we are against here is the concentration of power in the hands of a few political elite. Na alam po natin yan na ang nangyayari sa ating bansa. Pangalawa po, ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan, the use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangampanya nila, ginagamit ang pera ng taong bayan para hindi na sila maalis sa pwesto. Naku po! So kung yun yung nilalabanan natin, ano naman yung gusto natin? Ano ba yung inaasam-asam natin para sa ating bayan? Ang gusto po natin, ang mga kabataan, ang gusto po natin, ang mga mahuhusay, ang gusto po natin, ang mamamayan na kwalipikado at may kayang mamuno ay siyang mabigyan ng pagkakataon. Our Constitution not only suggests, but our Constitution guarantees equal access to opportunities for public service. This is the constitutional guarantee that Congress has slept on for the last 40 years. Kaya ito po, sinusulong natin ng isang anti-political dynasty law. Gusto po natin na pag may magaling, pag may mahusay, ano man ang kanyang pangalan, ano man ang kanyang kakayahan in terms of money, pondo, kahit wala siyang sapat na, kahit kulang yung resources, walang political machinery, hindi miyembro ng political family, ay magkaroon siya ng pinatayan ko na yung sarili ko ng mic. Wala pang 5 minutes. Walang na magkaroon ng pagkakataon. Kasi sa kasalukuyan po nating sitwasyon, opo, paminsan-minsan may mga magagaling na galing sa political family. Hindi naman po natin inatanggi yun. Alam naman po natin, totoo yan. Pero, tingnan natin yung pangkabuuan. May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino. Pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera.
ang kalaban niya, miyembro ng political family na theoretical lang naman po ito, wala tayong pinatatamaan. Miyembro ng political family na let's say wala masyadong kaalaman, wala masyadong karanasan, hindi marunong, hindi magaling, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10 ang mananalo yung miyembro ng political family. Bakit? Tama. Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila, hindi naman gamit. Dito mga kabdit, sang-ayon ho tayo dito kay Vico Soto na ayan, meron ho tayo mga kababayan dito na maalam sa batas, maalam sa sitwasyon na nangyayari sa ating bansa, pero kahit na tumakbo siya, kung alam ho nila na wala siyang kakayahan, wala siyang pera, mga kabdita, hindi ho siya mananalo. Sino ho yung pananaluhin nila? Yung kung makakalaban niya na galing nga dito sa pamilya ng mga, alam nyo na, yung mga kurap, magnanakaw, ayan, katulad ng pamilya ni Noni, ng presidente, mga kabdit, wala ho tayong paligoy-ligoy dyan. Di ba? Tignan nyo, wala na, meron bang alam sa batas si Marcos Jr.? Lawyer ba yan, mga kabdit? Attorney ba yan? Tanong ko lang ho yun sa inyo. O ito, punta ho natin yung tong issue kay Tatay Digong. Naging presidente yan, naging abogado, naging lawyer. Mga kabdit, pasado ho yan sa bar exam. Ganyan din ho yung ating vice-presidente ngayon. Meron ho silang alam sa batas. Kaya yung anti-dynasty bill na gusto nga ni Mayor Vico Soto, okay naman eh. Ang kaso mga kabdit, ang malaking katanungan, sasang-ayon kaya dyan ang Kongreso at ang Senado? Bakit to? Kasi mga kabdit, Marcos yung mga nakaluklok ngayon. Pero syempre, dahil nga 2028 presidential election, mga kabdit, nakikita nila may mga Duterte. May nakaupong mayor na Duterte. Merong congressman na Duterte, mga kabdit. Tapos yung isa vice-presidente na Duterte. 'Di ba? Ano mo yung gusto nila? Kaya gusto nilang ituwid yung anti-dynasty bill ni Sandro Marcos? Kasi alam na ho nila patapos na ho yung termino ng mga Marcoses. Alam na ho nila yan tambaluslos. Alam na ho nila na paligwak na ho sila. Kaya yung ginagawa ho nilang yan, mga ka-update, gusto ho nilang tukuran o matanggal yung mga Duterte sa posisyon kahit na mawala na ho sila ngayong 2028. Kahit na mawala na sila sa posisyon, mga ka-update, gusto rin ho nila yung mga Duterte, hindi na rin makaluklok. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Diba? Alam naman natin ang totoo. Hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan po ang sinusulong natin, yan ang pinaglalaban natin pag pinag-uusapan natin ang isang anti-political dynasty law. And I hope that Congress now will really be serious, whether the upper house, the Senate, or the lower house. Sana po ay magtuloy-tuloy na. Pero alam din naman po natin ang totoo. Kailangan po ang mga mamamayan natin, ang mga mag-aaral, mga CSOs, kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas patungkol dito, ang anti-political dynasty law. Yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mayor Vico. Ngayon naman po mga kasama, pakinggan natin mula sa Anti-Dynasty Network, ang co-convener niya, Kiko D. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po, Mayor Vico, na kasama ko rin po sa Anti-Dynasty Network, at magandang umaga po sa ating lahat. Siguro, dalawang punto lang po yung gusto ko pong pasukan ngayon po. No? So yung una, susugin ko lang po yung binanggit na rin ni Mayor Vico, ni Senator Risa, yung idea na yung pagbabawal sa anti-dynasty o ang pagbabawal sa dinastiya ay nakasaad sa ating saligang batas. No? At saka ako, for that reason alone, dapat natin yung gawin. Dapat yung gawin ng Kongreso. Pero hindi yun lang po yung dahilan, no?
Kumbaga sa sobrang talino ng mga framers ng constitution natin, na-anticipate nila yung yung nakitang malalang problema dito sa mga political dynasty dahil sa nakita ng mga pag-aaral sa economics, sa political science, sa iba't ibang mga disiplina, talagang may malinaw na epekto yung pagkakaroon ng political dynasty dito sa ekonomiya natin. Yung ibang mga probinsya, ibang mga distrito, municipality na pinamumunuan ng mga dynasts, nakikita natin na mas mababa ang development outcomes nila, nakikita natin na mas mababa ang economic activity nila. Yung isang paborito kong pag-aaral actually dahil kasama ko po sa UP Department of Political Science yung may akda, yung napansin din po niya ay na kapag and very very precise po yung finding, no? So ang napansin niya, kapag lumagpas ng 12 years ang isang pamilya sa Kamara, no? So yung district representatives yung pinag-aralan niya, habang pag nagsimula pa lang, habang tumataas, nagiging mas masipag yung legislators dahil mas alam na nila yung kalakaran sa Kamara, mas kaya nilang isulong yung mga batas na gusto nilang ipaglaban. Pero after 12 years, a little after 12 years, bumabagal yun at bumababa yung productivity. Ano nangyayari sa 12 years? Kasi sa 9 years, matatapos yung term limit ng isang member of the House. Tapos after 3 years, manungkulan yung isang kamag-anak nila. Kumbaga, nabuo na nila yung dynasty, no? Na-establish na nila na meron silang kapit dito sa distrito. At dahil dyan, nakakampante na sila. Hindi na sila kailangan magsipag, no? So, I think for these reasons, both kasi nakikita natin yung economic outcome tsaka yung political effects ng pagkakaroon ng dynasty na masyadong nakakampante yung mga leaders natin. May sense talaga na magkaroon ng political dynasty, no? Para sa mga high school students po pala, sa mga nag-aaral ng algebra ngayon na kino-question niyo po kung bakit pinag-aaral niyo yung parabola na gano'n. Yun yung application nito. Parabola yung nakita natin na trend. Kaya very seryosohin niyo po pati yung math, hindi lang yung soksay. Pero siguro po, ang second point ko na lang po ay susugin po yung tatlong tanong ni Madam Chair tungkol sa ano dapat yung extent ng anti-political dynasty law. No? So una sa degree, para sa akin po at para sa Anti-Dynasty Network and para sa marami pong ibang nag-advocate sa mga konsultasyon po natin, dapat umabot po ito dito sa fourth degree of consanguinity. So again, hanggang pinsang buo yung ban dapat, no. At nung pinag-usapan namin kanina, ang reflection ko po dito na member din naman ako ng isang political family, at least political. Yan mga kabdit, naniniwala ho ba kayo dyan na masusulong yung anti-dynasty bill? Kasi mga kabdit, ito, kung hindi nyo kilala, yan ho yung mga taong galit na galit sa mga Duterte. Ito, Aquino ho yan mga kabdit eh. Aquino ho to. Ha? Ito yung mga, alam nyo na yung tahol ng tahol, yung mga pinklawan, dilawan, yan ho yung mga yan. Kaya ngayon mga kabdit, gusto lang isulong yan kasi nga Duterte yung mga nakaluklok. Alam na ho nila talaga mga kabdit. Kasi patapos na yung termino ni Bobong Marcos Jr., patapos na ho yung termino ng mga korap sa gobyerno. Nakikita ho nila kasi yung mga Duterte mga kabdit. Paangat na ho ng paangat. Ha? Paangat na ho sila ng paangat. Ito mga Duterte, tignan nyo, kahit na nga hindi mangampanya, yung mga Duterteng tumatakbo na kahit mayor, congressman, mga kabdit, lalo naman kung si BP Sara. Kahit na hindi na ho sila mangampanya, automatic ho, mananalo sila. Bakit ho sila mananalo mga kabdit? Kasi nga nakikita ng mga milyong-milyong Pilipino yung totoong nagtatrabaho, yung totoong nagmamahal sa kanilang bansa. At sino yung mga yan mga kabdit? Ayan, yung mga Duterte. Nakita nyo ho yung ginawa sa ating Tatay Digong. Inilipad ho nila sa ICC, mga kabdit, wala hong jurisdiction ng ICC. Meron tayong sariling jurisdiction. Pero kahit 10 beses, 100 beses, libo-libo, milyong beses yung tanungin yung mga Pilipino, mga OFW, kung sinong gusto nyo mamuno sa ating bansa. Mga Duterte pa rin ho yung gusto ng taong bayan. Kaya ngayon, yung dynasty bill, mga kabdit, gusto na nila talagang dikdikin. Para ano? Yung mga Duterte, puruhan ho nila. Kasi nga, wala na, hindi naman nanalo yung mga yan. Isa pa mga kabdit, sarswela lamang ho na ginagawa ng mga congressman niya. Kasi mismong naghain talaga niyan, mga kabdit, kung hindi ho natin kilala, yung congressman na si Boji D, yung pumalit kay Tambalsus bilang speaker. Siya ho yung kauna-unahang gustong ipasayang anti-dynasty bill. Kung hindi nyo kilala si Boji D, mga kabdit, sa kanilang lugar, lahat ho na nasasakupan ho nilang lugar dyan, yung city, barangay, mga kabdit, mga congressman, mayor, governor, lahat mga kabdit, mga di lahat sila doon. Tas tingin nyo, papasado ho yan. Kung pumasa ho yan, mga kabdit,
pinupuruhan lang talaga nila yung mga Duterte. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. families. Ang nakikita natin din kasi, mas konti na yung magiging anak ng mga political families, kung papansin nyo, kumpara sa nakaraang generation, sa generation ko na millennial at sa Gen Z, mas konti kaming mga anak, no? At dahil dyan, nagiging mas malapit kami sa mga pinsan namin, di ba? Parang every Sunday, nagkikita kami. And ako, chine-cherish ko talaga yung mga experiences na yun. Pero ang reflection ko rin doon, yung touring ko sa pinsan ko, katumbas ng touring ng isang politiko sa kanyang kapatid nung previous generations po. So I think yung ganung closeness, bagamat maganda siya, no? Mabuti talaga na meron tayong pamilya na malapit sa isa't isa. Yung kinatatakutan natin na iisang pamilya lang o iisang angkan lang yung may hawak sa kapangyarihan sa isang distrito, sa isang probinsya, kumbaga, kailangan na yung fourth degree. Kung hindi siya kinailangan dati, ngayon at sa mga darating na taon, feeling ko mas kailangan yun kasi mas tight-knit yung mga pamilya ngayon, no? So una yung sa fourth degree. Pangalawa po yung sa successive or simultaneous. Yung successive medyo napag-usapan ko na nga po na kung tuloy-tuloy po yung kapit ng isang pamilya dito sa isang distrito o sa isang office, sa pagka-mayor, sa pagka-gobernador, parang nagiging kampante po yung mga politiko natin. Mas hindi sila mag-e-effort para sa taong bayan dahil sigurado na sila na hindi sila matatalo sa isang eleksyon, no? So tingin ko mahalagang aspeto yung ipagbawal yung sunod-sunod. Yung sabay-sabay naman, nabanggit na ng mga kasama ko sa Anti-Dynasty Network dati, sina Attorney Mikey, si Doc Melay Abaw, na nakikita natin ngayon yung masamang epekto ng sunod-sunod ng paghawat ng kapangyarihan, no? Yung kasi ang nakikita natin yung ang possibility kasi ay meron kang mayor na galing sa isang pamilya, yung kongresista ipagtatanggol niya yung kapatid niya o yung kamag-anak niyang mayor kapag kino-question yung budget nito sa kongreso. At sinabi na nga ni Attorney Mikey na you cannot effectively audit your family members, no? So I think madaling i-imagine po ng mga tao na yung malalang korupsyon na nararanasan natin ngayon sa flood control, malinaw yung connection nito dito sa issue ng Nepo baby, sa pagkakaroon ng mga kamag-anak na sila yung dapat nag-check sa isa't isa pero pinapabayaan yung isa't isa dahil magkamag-anak nga sila, no? So I hope na umabot din dito hindi lang sa sunod-sunod kundi sa sabay-sabay din. And siguro yung last point, yung sa overlapping constituency, related po ito sa issues ng pagkakaroon ng mga magkakamag-anak in office ng sabay-sabay. Kasi yung pinaka, and I think mas mapag-usapan ito ng mga kasama ko po ngayon. Pero yung idea na may iisang pamilya lang yung may hawak ng governor's office, mayor's office, congressman's office sa isang lugar, sa isang legislative district. Parang kung isa kang mamamayan na hindi ka sang-ayon dito sa ginagawa ng angkan na ito sa politika, mas kumukonti yung pwede mong puntahan for an alternative, no? So ang gusto nating makita yun diverse views dito sa ating mga distrito, dito sa ating mga probinsya, dito sa ating mga lungsod. And therefore I think mahalagang ituring na at least yung sa kongresista, para sa amin, maganda kung hindi ipagbabawal yung sabay na senador at district representative o senador at party list representative na magkakamag-anak. At the level of the party list, mahalaga sa amin yun na dahil talagang para sa mas hindi nadidinig na boses sa ating lipunan yung party list, talagang hindi maganda na nadodominate na ito ng political dynasty. Pero sa usapin ng district representatives, bagamat okay naman kung ipagbabawal natin yung senador at district representative na magkasabay, tingin namin ang priority talaga ay dapat ipagbawal na sabay yung kongresista at yung gobernador or kongresista at mayor na sabay-sabay dahil yung kongresista din yung parang magkikilati sa budget ng mayor, parang hindi tama yun, no? So siguro po in terms of degree, mahalaga po sa atin yung fourth degree dahil at least ako sa lived experiences ko, malapit ako sa mga pinsang buo ko. Mahalaga yung
ipagbawal yung successive o yung sunod-sunod dahil nga nagiging mas kampante yung leaders natin kapag feeling nila wala silang malakas na kalaban sa halalan. Dapat ipagbawal yung sabay-sabay dahil hindi effective yung check kung kapamilya mo yung congressman, yung mayor, yung governor, hindi epektibo yung check and balance sa ganung sitwasyon. At related dyan, mahalaga na i-define natin yung overlapping constituencies in a broad way. Dapat hindi porke ibang posisyon yung House of Representatives, ibang posisyon yung governor or mayor ay walang kinalaman sa isa't isa yung mga posisyon na ito at nakababahala sa check and balances again kung isang angkan lang yung may hawak nito. Maraming salamat. Maraming salamat din, Kiko. Kids, akala nyo walang kinalaman ang math sa dynasties, ano? Parabola pala. Baka sa konsultasyon natin, malaman natin, konektado sa halos lahat ng dinastiya. Okay, ngayon naman po. Wow, ngayon lang ako may dalawang mic. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang SK Federation President. SK sila mula sa sangguniang lunsod ng Muntinlupa, si Engineer Jonas Abadilla. Magandang umaga po sa inyong lahat, Madam Chair, Senator Risa Ontiveros, Mayor Vico Soto at syempre po sa ating mga kasamahan po dito sa panel at lahat po ng mga CSOs at lahat po ng mga kabataan. Magandang umaga sa inyo. Marami po tayong mga high school students, tama po ba? High school students, yan po. Sana po tumakbo po kayong SK. Dahil yun po yung ini-encourage po natin, no, sa ating mga kabataan na talagang makilahok sa serbisyo publiko. No? Una-una po sa lahat sa usapin po ng serbisyo publiko, Madam Chair, at sa lahat po ng ating mga kasama, napatunayan na po natin, no, na ang anti-political dynasty ay posible po sa pamahalaan. Bakit po? Isa pong patunay nito ay ang SK Reform Act of 2015 na na-sign po into law ng 2016. Alam niyo po ba na may provision po sa SK Reform Act na within the second civil degree by blood or marriage or consanguinity and affinity, bawal pong tumakbo ang SK or youth leader po na yon sa mga barangay. Kaya po, napatunayan na po ng Sangguniang Kabataan ever since nung 2015, nung naipasa po ito, naisabatas po ito sa Senado, no? Napatunayan na po na kaya po natin sa Pilipinas na magpasa po ng ganitong klaseng batas at anti-political dynasty, no? Kaya po, sa Sangguniang Kabataan, ang stance po ng ating mga kabataan ay talaga namang mag-oppose po tayo sa political dynasty dahil nga po sa mga nasabi po ng ating mga kasama kanina. At pangalawa po dyan, panahon na rin po na i-recognize po natin, no, na hindi po patronage politics po yung dapat manguna sa politika ng Pilipinas at yung name recall politics or yung utang na loob politics po natin, no, sa Pilipinas, na kapag meron pong nahalal na pamilya, nasabi po kanina ni Sir Dino, kanina ni Sir Kiko, na kapag nahalal po yung isang gobernador ay meron po tayong, kumbaga, meron lang po tayong iisang lalapitan, no? Talagang maghalaga yung may alternative po tayo na lalapitan, no? At yun po yung gusto po natin makita ng mga kabataan actually. Gusto po natin na may merit-based po ang paghalal po natin sa ating mga nakaupo sa pamahalaan. Bakit po merit-based? Kasi nga po sa ating mga trabaho, 'di ba po, sa trabaho po na normal na trabaho po na ina-applyan po natin, meron po tayong resume, may CV po tayo. Pero nakikita po natin, meron pong miyembro, wala po tayong pinapatamaan. Sabi nga po ni Mayor kanina na meron pong tumatakbo na wala naman pong credentials. Mas magaling pa po yung mga kabataan at mas magaling pa po yung mga miyembro ng CSOs. Hindi po ba? Tama po ba iyon? So dapat po makita po natin na it's also a sign of meritocracy, no? Na dapat meritocracy sa paghalal ng ating mga elected officials. Mahalaga po 'yon dahil kapag po alam po nating matino at mahusay at tapat pong mamuno ang ating mga ihahalal sa darating pong eleksyon,
masisigurado po natin ang ating mga nanay at ating mga tatay, ang ating mga anak maganda po ang kinabukasan. Kaya po yun po yung stance po ng SK sa Sangguniang Federasyon po ng Muntinlupa City. Kaya naniniwala po kami kasi kapag po maganda po ang takbo ng pamamahala ngayon, mas maganda po ang kinabukasan ng ating hinaharap. Kaya po mahalaga po sa amin bilang mga leader kabataan na patunayan po natin na ang anti-political dynasty ay maghahatid lamang po ito ng patuloy na ginagawa po na pagkonsolida ng kapangyarihan sa pamahalaan. Kaya po isa pong mahalagang punto din po sa ating mga kabataan na narito, no? Napakaganda pong sabihin na sama-sama po tayo ngayong umaga na we are against political dynasties due to the following reasons, no. Yung una po ay nako-consolidate po yung power. Ibig sabihin, nasa isang pamilya lang po yung kapangyarihan. At possible po na ma-abuse po ito kasi nasa isang pamilya lang po yung kapangyarihan eh. Hindi po ba? So pangalawa po doon, hindi po tayo nagkakaroon ng check and balances sa loob ng gobyerno. So napakahalaga po yun. Ang SK nga po, napakarami pong audit, requirements, napakarami pong compliance sa Department of Interior and Local Government. So dapat, ano po natin yun makuha po natin yung puntong iyon na kapag po iba-iba pong pinanggalingan ng ating mga halal ng bayan, magkakaroon po ng check and balances po sa loob ng government. At pangatlo po, mapapatunayan po natin sa boses po ng lahat ng mga sektor ng ating lipunan, mapapatunayan po natin that meritocracy is very important. No? Yung pagkakaroon po ng merit. Ultimo sa trabaho po ng entry level ng mga empleyado, kailangan po ganito, kailangan po pasado ka, kailangan college graduate ka, kailangan may titulado ka. Pero sa lahat ng mga halal ng bayan, ano po ba ang sinasabi pong mga qualifications, 'di ba? Can read and write, can speak Tagalog or English, 'di ba po? Edad. So hindi naman po natin nilalahat ang lahat po ng halal ng bayan na hindi po kwalipikado, no? Pero lusot po 'yun mga kababayan. So kaya po mahalaga po na masusi po nating tignan na that anti-political dynasty bill or hopefully mapasa po ng ating ng Kongreso po, no, Madam Chair, ay napaka-importante po, lalong-lalo na po sa mga kabataan na tatakbo po sa mga susunod pong mga eleksyon at magmamana po ng pamamahala, rather mabuting pamamahala po dito po sa bansa po natin. Kaya po it's a challenge for us na especially our youth members, no, we must educate other people